Dating guro sa loob ng 15 taon, ngayon ay successful distributor na ng mga bitamina. Ang kanyang kwento sa pagnenegosyo, ating pong alamin. Panoorin po natin ito. Ang bitamina ay nakakatulong sa pagpapanatili na mapalakas ang ating katawan. Tinutulungan itong labanan ang mga impeksyon, magbigay ng enerhiya, at mapalakas ang mga buto at marami pang iba. Dahil dyan, isang vitamins distributorship business ang aming itatampok sa inyo upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Mga kanegosyo, with Miss Net Mendoza, isang distributor. Hi, Miss Net! Kamusta? Hi, Miss Dayan. Kwentuhan niyo kami sa journey mo ng pagbibusiness mo. Balita ko, isa kang distributor. Paano ka ba nagsimula dito? Nagsimula po ako before is, ako yung nagtitinda lamang ng suka, tsaka peanut butter. And then, nung lumaon is, nagkaroon din kami na, eto nga, merong friend ako, sabi niya, uy, Net, meron akong i-share sa'yo. Sabi niya, eto nga, vitamins. Sabi ko, sige, dalhin mo dito at inumin ko. Noong time na yon, nag-start po ako, yung mayoma ko, nainom ako for 8 months. After ko mapunta sa OB-GYN, nakita ko na natunaw yung aking mayoma. So nawala, because of the help of the Power Healing, Power Trio of the vitamins na meron tayo. Diyan nag-start yung aking pagbebenta ng vitamins. Prior to doing business, Miss Net, ano pong trabaho natin? Preschool teacher po ako, Miss Dayan. So up to now? 15 years and now, nag-concentrate na po ako dito sa aking business. Ano ba yung mga usual na dapat alam mo kapag gusto mo pumasok sa ganitong klaseng business? Dapat aralin po. Aralin po natin kung anong klase ng ating produkto na binebenta. Pag inaral po natin yung product na ibebenta po natin, mas maganda. Tapos, ngayon, pwede mo lang i-share sa mga tao o mga nanay o mga walang trabaho. All walks of life pwede dito. Ano bang advantage ng pagiging isang distributor? Ang advantage is hawak natin yung sinasabi nating oras. Pag ibilang isang empleyado, before, bilang teacher, na nagtuturo ako from 8 o'clock hanggang 5 o'clock ang aking pagtuturo. Pero nung ako ay nandito na sa distributorship, hawak ko ang oras ko, may income sa family, may income para sa aming lahat. Kamusta ba when you were starting? Paano, may mga struggles ba or challenges along the way? Every time na nag-share kami, may time po na maraming rejection din po. Kasi minsan sasabihin nila parang hindi totoo kasi hindi pa nila nalalaman yung all about the product. Tuloy-tuloy lang po ako. Mahaba ang pasensya ang meron dapat sa ganitong negosyo. Ano ba yung mga tips na pwede mong ma-share para sa mga gustong pumasok din sa pagiging isang distributor? Kaano man ang trabaho natin po sa ngayon, pwedeng maging add-up income ninyo or add-up business. Bakit ba importante sa mga bawat mamamayang Pilipino ang pumasok din sa pagninegosyo? Hindi natin alam, pagdating ng araw po, yung mahalaga ang pumasok pa rin sa negosyo kahit tayo ay may trabaho, added income ang tawag ko sa sarili ko. Lagi kong sinasabi sa aking ka-business partner, tuloy-tuloy lang po ang pagninegosyo kasi meron at merong tanim tayo ng tanim at the end, syempre meron din tayong aanihin. Limitado lamang ang ating oras sa mundo, kaya huwag mo itong sayangin sa mga bagay na hindi mapapakinabangan. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Miss Net Mendoza. Sa susunod nating pagkikita ay panibago na namang business story at business tips ang aming ibabahagi sa inyo, mga kanegosyo. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!